Lalagay sa health sector po natin sa PhilHealth? Pati ano kami doon, we were very strong on that. Kasi maliit naman. Sabi ni PJ, hiling pa lang hiling pa lang sinabi nila, sabi nila Alcantara, overprice sila. Baka pumayag kami, pero hindi kami papayag na yung buo, yung babalik sa DPWH. Hindi, sinabi na nila Pero Tito Sir, sabi niyo kung mukhang doon galing ang kickback, kung magbabalik tayo ng kalahati noon, baka kickback na rin po yung ibibigay natin. Ganyan ho talaga. Wala ho tayong magagawa. Kahit saan ho tayo humarap dito sa administrasyon na to, puro kalokohan. Punta ka ng Malacanang, flood control ang kinakabit sa kanila dyan. Punta kang PNP, anak ng kawan. Pati ho, yung pabuya para doon sa mga informant ng mga nanguhuling ipinagbabawal na droga, nininok nila. Bantayan nyo yan, baka diretso sa maleta yan at alam na natin kung saan nila dadalhin yan. At dito ko sa video na to, interview na itong si Manong Ted. Dito kaya itong tax mo to. Magbubulahan mo siguro sila, pero itong si Manong Ted, pagka wala yan, hindi naman natin pinapanood yung Ted Filo ng DJ Chacha na yan. Kasi mga punto de vista lang po niyang ika nga Ito kasi si Manong Ted, medyo ano yan, merong pagka dilaw o pink o kung ano pa man. Pero pagka yung balita, kung ano yung ika nga na pag-uusapan sa Senado, dyan sa BICAM, dyan sa mga komite, yun lang walang maraming ika nga sugar coating. Kaya talagang pag nagsasalita ho itong mama na to, so yan sa ating pinapakinggan. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na tayo yan sa mga gusto sumahal sa ating kung hindi yung join button, nandiyan lang po sa baba. Tingnan nyo kung gaano kaluloko, pati sa PNP, anak ng to. Ay, ito mga kababayan, pera.
Ganito ko kasi yung logic niyan. Pera na, di ba? Binigay sa inyo yung pera. Yung perang ibinigay sa iyo, hindi play money yan. Totoong pera yan, nakabundle yan. Malamang sa malamang 1,000,000 yan o 500,000 piso. Lalagay mo sa bag mo, yun na yung pamuya mo. Ito, panood natin. Tingnan nyo, tingnan kanya-kanya natin. na nasa gobyerno. Lalaki sa kanta, ha? Tara, mamang-tao pa ang mga bulok, oh. Ba't mo kukunin yan, Brad? Ba't mo kukunin? Yaan yung bag na mayroong lamang pera, hindi nyo man lamang hinintay ng tawa na natapos ang seremonya pagkalabas doon kayo magkakapalitan ng bag. Hindi wala man ganun eh. Anak ng tawa, mayroong nag-roll ng camera. Ano yung kukupitan ng 1,000? Takot kayo? Oo. Kanya-kanya po rin tayo, no? Nakasumatawa. Tingnan nyo, kanya-kanyang trip na nasa gobyerno, no? Pinasok sa bag. Lalaki sa mga tawa. Punta na, mamang-tao pa ang mga bulok, oh. Pinuha niya yung bag. Kanya-kanyang trip. Pinalit niya doon sa kulay itim na. Hindi ko naman sinasabi na pagka meron kayo nakikitang illegal, huwag nyo na isumbong. Pero kung sakaling isumbong nyo, huwag na kayong umasa na makakakuha ng pera. Malamang sa malamang, bibigyan kayo ng pamperienda, 1,000, 2,000. Pero yung 10,000,000, nakakatawa pang Christmas party nila yan. Ito ang mga ilang larawan na kumakalat ngayon sa social media sa mga naghahanap dito kay Senator Bato de la Rosa. Matagal na ho natin siyang hindi nakikita. Ayan ho, Senator Bato de la Rosa. Ayan ho ang ilan sa mga larawan na kumakalat ngayon sa social media na kung saan namataan itong si Senator Bato na kasama ang kanyang abogadong si Atty. Stylie Dr. Hindi rin naman natin personal nakakilala itong si Senator Bato de la Rosa. At ito po ang masasabi ko sa iyo. Huwag kang magpahuli sa mga adik, Senator Bato. Huwag kang magpahuli sa mga adik. Bumaliktad ngayon ang panahon, yung mga dating nanguhuli sa mga adik, yan naman mo ngayon hinahabol ng mga adik. Huwag kang magpahuli, Senator Bato. Ha? Huwag kang ika nga yung mga adik na yan, kailangan hindi natin mabigyan ng pagkakataon yan para mapadala kanila sa dahing Netherlands, okay? Nasa likod mo ang sambay ng Pilipino. Dito sa PH Update, supportado ka namin, Sen, ha? Alam mo naman yan, no? Hindi natin kakilala yan. Pero yung pagsuporta natin dyan, isa sa mga pinagkakatiwalaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At hindi yun pagkakatiwalaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una sa lahat, nagdodroga yan. Nangungurakot yan. Yan yung pinakaiga nga. Yan, mortal sin yan pagka kadikit mo si Digong tapos ginawa mo yung dalawa na yan. Nangurakot ka at na-involve ka sa illegal na droga. Ako, malamang hindi magiging tauhan ni Tatay Digong yung mama na yan kung meron po siyang problema. Ika nga. Dito tayo, punta na tayo dito kay Manong Ted Pailon. Wala ko tayo mag-uusapan dito sa video na to. Papakinggan lang mo natin yung naging talakayan nila nitong si Senate President Tuta Soto. Alamin mo natin kung anong nangyari dyan sa Baygam dahil marami hong nakapansin sa mga kabalbalan na nangyayari ngayon dyan sa Vice Cam na yan. Sen, good morning, sir. Good morning! Yes, sir. Good morning, Comrade Chad. Morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo, salamat po. Mabuti po. Kaya nandiyan kayo kasi ang daming tanong ni Chacha. Oo nga, oo. Tito Sen, anong oras po Okay lang po yun. Marami po akong sagot. Yun, Tito Sen, naku, buti nagising kayo kahit napuyat kayo kagabi. Anong oras po ba kayo natapos? Hindi. Yung BICAM, maaga akong nakalis eh. Yung di naman, nagmumonitor lang ako eh. Hindi na nakaparticipat at kaya sana binabantayan lang natin. Sila mismo, yung BICAM panel ng both sides, bago almost 2 o'clock. Basta kaperahan mo talaga kahit na magpamorningan sila dyan yung mga congressman at senador na yun, walang problema sa kanila, di ba? Basta kaperahan ang usapan kahit na magpamorningan tayo dyan, basta mapasok lahat ng insertion ng mga walang yung congressman at mga taga-Malacanang, okay lang yan. Ang bagong king and queen ng insertion ngayon si Boji D at itong si Mika Swanson. Yan. 2 a.m. na, oo. Sige po, Tito Sen, dito po sa usapin ng 2026 National Budget, deadlock nga po ngayon sa BICAM, yan ang term na ginagamit nila dahil ang daming issue yung MAIFIP, nandyan din yung issue ng farm to market roads, may mga nagpapalutang din ng issue dito sa napakalaking budget ng DepEd. So, ngayon po na deadlock po sa bicameral
conference, DPWH budget, huwag din natin kalimutan. May nakikita po ba kayong middle ground dito? Or kagaya po na sinasabi ng ibang mga senador, kung hindi ito mareresolba, talagang reenacted budget po tayo? Isa-isa po natin, ako naman tingin ko, hindi magkakaroon, hopefully, hindi magkakaroon ng reenacted budget. Kasi meron naman talaga mga Baka talagang yun ang pinaplano nila, Tuta, na magkaroon ng reenacted budget kasi sa 2025 budget, nandito yung pinang-election nila, pinangampanya nila, pinang-ayuda nila, pinang-akap nila, nandito lahat ng kabalbalan nila, ika nga katas ni Romualdez, nandito sa kung sakaling mag-reenacted budget tayo sa 2026. middle ground na pwede pag-usapan na maayos yun. Una sa lahat, pagdinin muna natin yung DepEd. Yung DepEd, itong pinagmamalaki nitong budget na ito ng 2026, bukod sa sinasabi namin na talagang as far as the Senate is concerned, at ang Senate website kompleto sa mga amendments namin at saka sa mga pinasok namin, makikita nila, ewan ko sa House, pero sa amin kompleto, ultimo kung sino nagpasok. Yung DepEd, ang pinakamalaki ever sa lahat ng mga taon, sapagkat dito ay pipilitin na nga natin na matapos na rin pati yung mga pagkukulang sa mga classrooms na pinalpak last year. Diba? Pinalpak ng mga karaang taon. So, marami sa mga amendments ng mga senador yung mga pangangailangan ng mga state universities and colleges, pati rin sa mga doktor para sa bayan scholarship ng nakaraang taon. Malaking kong bawasan ng bawasan. Imbis na talagang ang original 40 per student, 40 per College of Medicine na student in bago every year para na dumami doktor natin, which is number one problema ng Pilipinas, healthy. Ang nangyari last year, mababa. Hindi kaya 40. Merong mga universities na 24 na ang binigay nilang budget. Pagkatapos itong taon na to, sa 2026, yung ginawang NEP nung mga taga 2025 na gumawa ng NEP, kailangan marami kami po. Mailalagay dapat doon sa mga mga regions na mas pakinabang dapat at meron namang mas bawat. So lumalabas ngayon, at least, at the very least, tama ang Senado, mahigit mga kalahati doon, kaya natin alisin. At ang usapan, well, I think they will finalize tonight, pero ang report sa akin ni Senator Gatchalian, at dito kami papayag only, kung yung aalisin ay ilalagay sa PhilHealth o sa DOH o sa UHC. Okay, doon, let's say mga 50 o 16 billion. Sabi ni Pia Cayetano, 16 billion naman kulang sa budget ng PhilHealth. O aalisin namin na 16 billion doon sa DPWH nila at ilalagay natin doon sa PhilHealth. Depo na siya. Okay, ngayon, yung balance, kung may matitira pa, ang request na lang ng Executive Department ay ilipat sa NTRRMC para doon sa mga lugar na tinamaan pantagtag pa sa mga tinamaan ng bagyo at maaari pang tamaan ng bagyo. Yun ang magiging paglilipat doon. Siguro pagka nagkasundo sila doon, hopefully mamaya, then 30 bilyones, huwag nyo nang ibigay yan. Alam mo nyo na nananasawin lang yan. Mapupunta lang sa bulusan ng mga congressman at mga taga-Malacanang yan, Sen. Pambira. Dapat, sapagkat kung yung computation na bago ni Senator Dizon, ni Secretary Dizon, ay justifiable, pumayag kami. Pero hindi kami papayag na yung buo babalik sa DPWH. Hindi, sinabi na nila Pero Tito Sen, sabi niyo, kung mukhang doon galing ang kickback, kung magbabalik tayo ng kalahati nun, baka kickback pa rin po yung ibibigay natin ulit. Minsan tumatama ito si DJ Chacha, palakpakan ho natin mga kababayan. Palakpakan ho natin. Sen, please. Di naman, meron may isa pang meron mga pamatay ang Senate dyan. May mga special provisions kaming nilagay ngayon, maging patas bali ngayon yan. Di na kailangan pa sa separate patas. Pag nilagay mo sa budget, sa GAA yan, automatically patas yan. May mga special provisions kami kung paano gagamitin. May mga special provisions na
pati doon sa bahay, pati doon sa mga iba pang mga kanay paggagamitan ng budget. Pero kami mga inilagay na special provision na pag-iingatan. Like for example, yung kabuuan, hindi lang yung pinag-uusapan na 40 na inaalis, 45 na inaalis namin, no? Sa kabuuan, yung magiging total ng DPWH, which is, 500, magiging 595. Tandaan nyo, last year, 1.1 trillion. Kaya nakita ka ba? Di ba? Ito, kinalahati namin eh. Di ba? 595 eh. This year eh. Pero, may special provisions pa. Ano yun? Hindi pwede nang walang program o work. Lahat yan nakalista na ngayon. Tingnan nyo sa website ng Senate. Lahat, merong program of work, merong may kanay. So ito yung mga kumbaga po transparent. Pero Pati yung ang tawag ko sa location. Pati location, maliwanag yung mga yes. may tawag sila doon sa ng location. Apo. Ano yung geotagging? Kompleto yun. Kompleto yun. Opo, pero ito nga, ang usapan, di ba klarong-klaro, usapan dito, kapag hindi po kasama doon po sa napag-usapan sa komite at sa plenaryo ng both houses, hindi na dapat sinisiksik sa BICAM, di ba? Correct. Walang session. Walang item. So, sino ang nag-insult itong 8 billion na kine-question nga na walang lokasyon, hindi properly identified na 8 billion farm to market roads? Meron dati. Meron sila doon sa sinabit sa amin. Meron talaga. Pero yun yung mga laman ng net. Yun yung laman ng net nila, no? Ang ginawa ng Senate, pagdating sa amin, hindi kami pumayag doon. So, napilitan sila doon. The base pay and subsistence allowance in fiscal year 2026 shall be charged against any available appropriations under the fiscal year 2026 General Appropriations Act. Okay. Naman ako, wala naman palang pondo. Inabang na ng mainstream media, iniyabang na ng mga talyanista din sa Imada, hindi pa ho pala sigurado. Paano pagka walang available fund dito sa budget natin sa 2026, di pinagmalaki nilang taas sweldo sa mga uniform personnel, hindi matutuloy. Yan ang problema pagka inuuna yabang. Okay? Alright. Ito sabi niya, no? Kasi nga, hindi kasama ito sa net eh. Ito yung kanyang inanunsyo recently lamang. Pero bakit po yung BICAM nagsingit ng 23 billion para po dito nga sa pagkataas ng allowance po and pay for military uniform personnel? Saan hinugot ito? Kasi kung meron kang dinagdag, meron kang inilaanan ng 23 billion, may pinagkunan ka. Ba't nangyari ito? Ang explanation sa amin ni Senator J.B. Judge, siya ang in-charge dyan sa party na yan, no? Nasa Senate version yan, nasa Senate intervention yan to increase the subsistence allowance ng uniform personnel from PNP, BJNP, PNP, at saka Philippine Coast Guard. Yun ang explanation ni J.B. Judge. Narinig ko rin yan, nabanggit yan eh. Alam mo Ano yan, isa yun sa pampalubag loob. Kasi kung yung mga matataas na rango, nabigyan sila ng mabibigat na maleta. Ito naman yung hindi suitcase lang pala, suitcase para doon sa mga opisyal ng AFP, PNP o kung sino man siguro. Diba? Siyempre, alam naman yung mga, wala yung mga nasa mababang rango, yung taas sweldo yung sa kanila. maganda pagka mayroong meeting, tapos na hindi ko nalilinaw sa inyo. Pinakamaganda ay si Sherwin o yung isa sa mga chairman ng particular issue na yun ang makausap natin. Kung papakagano yan, alam ko yan eh. Alam ko yan, dahil kineto nila sa akin yan. Report nila sa akin siya yung nangyayari. Yung sinasabi nyo yan, ay nasa Senate version na yan. Nandun yan. Walang tayo, maliwanag ito, kung ano man yung pinapasok nila dyan sa BICAM na yan, hindi na pag-usapan dyan sa Senate o napag-usapan sa House. Yun ang standing order ko. In other words, pag may papasok
Lang ganyan, pagkatapos wala naman sa usapan. Ano, hindi pwede. Pag pinili, deadlock tayo. Ganun lang kasimple sa amin, ganun ang standing namin. Kaya, di dapat. Why did they not present it during plenary debates in the House of Representatives and the Senate? Assuming they still forgot, why did they not? Yung ganun din yung North-South Commuter Railway, dahil sang-ayon naman tayo na napakababa ng performance. Pero ito ang inaasam-asam ng ating mga sumasakay ng iba't ibang public transport na sa wakas magkakaroon tayo ng subway system. Ang pagkaintindi ko ba, babawasan pa lalo itong dalawang to. The explanation of Secretary Banoy is relating to the necessity of make the MRT operate convenience. The government states that it will not finish by the first quarter of 2027. Even if it's still going to 2027 by the same time, there will be no connectivity to MRT 3. So that's why the result must be on this. And for the second request, the AFCS, absent of the funding, there is not cards in all of our rate runs. So we will have to revert to cash payment if this is not funded. So those are the only reasons why Senator and I believe that this is a realignment that we would like to present to the members of the Vice Committee for consideration for two very important programs. Yes, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Of course, I will support my chair. But I pose the question, if this is so urgent, which I think it is, why did the department, regardless of who is sitting as secretary, did not include it in the initial net? First quarter of this year up to June. Assuming they did not think about its necessity then, why did they not present it during plenary debates in the House of Representatives and the Senate? Assuming they still forgot, why did they not write the letter during the time of the HGAD? Assuming they forgot again, why did they not give it way before the BICAM? Mr. Chair, ito na po ang akin. Metro Manila Subway at yung ganun din yung North-South Commuter Railway, dahil sang-ayon naman tayo na napakababa ng performance. Pero ito ang inaasam-asam ng ating mga sumasakay ng iba't ibang public transport na sa wakas magkakaroon tayo ng subway system. Ang pagkaintindi ko ba, babawasan pa lalo itong dalawang to. So we are decreasing further reductions of 1.8 and 1.8 din sa bawat isa. Is that the understanding? So from 25 billion Metro Manila Subway and 37 or 38 billion of the North-South, nabawas pa ng 1.8 kada isa. Palit na lang palit ito, paano yan? Palaki ng palaki yung commitment fees natin at yung reputational damage natin ay talagang insurmountable na. So, babawasan mo ito lalo. For funded to, kaya to, wala sa labas ng Pilipinas, Diyos ko. I'm on the phone with Secretary Banoy to clarify the queries of Senator Regarda and Senator Marcos. So, alam ko ba exactly how Senator Warren asked it as to why it was not there with them? And it has brought up during the is that both of them, the AFCS as well as we're supposed to be from their
Philippine